mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong discussion ay pinamagatan kong Preparing for Eternity. Actually, much better ang title na Securing Our Eternity. But pwede na po yung aking title, Preparing for Eternity, based on the book of Luke, chapter 16, verses 9 to 13. Sa radio program ko, this is intended for August 4, 2024. At ang aking radio program ay pinapamagatan kong Know Your Bible program, Alamin ang iyong Biblia, broadcast over Barangay 92.7 FM every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning. Ito po ay GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, of course, Philippines. Bago natin talakayan ang ating paksa, we would like to greet our brothers and sisters and of course our main sponsor, World Radio International through Whites, Ferry Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ibig nating pasalamatan din ang ating mga partners, ang Christian World Ministry, sponsored by Golden Gate Congregation in California, USA, headed by Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course, Deborah Quinones Marcos. Ang ating pong partners sa evangelism all over the Philippines, kapatid na Rico J. Canlas of San Fernando City, Pampanga Congregation, kasama po ang kanyang family, Sister Sally, and the children. Kasama rin natin po ang mga kapatiran natin, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, ang ating pong kapartners sa evangelism all over the Philippines. And of course, we'd like to mention Sister Rose and June Ontalasco na nasa Ontario, Canada, ating pong mga kapartners din sa pangangaralan ng Ebanghelyo, not only through the radio, but also sa ating YouTube, and all the places that I am visiting in La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Metro Manila area, and of course, kasama na po dyan ang Cavite. Now, let's go to our discussion of our subject. Extend ko rin po muna po ang aking greetings sa aking Sister Evelyn sa Cebu, Mandawi, with the son, Neil Emperado, Mike Emperado, and Sarah Jan sa Pampanga. And of course, mga kapatiran sa La Union, Baguio City, Pangasinan, Nueva Ecija, and other places na inaabot po ng signal ng ating radio. Of course, dito sa Baguio, mga congregations dito, may avid listener dyan sa Rainbow Subdivision, kapatid na Carlos Garcia, dyan din po sa Anda, Pangasinan, Sister Josie Oria sa Abra, San Juan, kapatid na Miriam Tasis, and the rest of the brothers and sisters all over the world. Magandang umaga po sa inyong lahat. And I would like to mention also mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, Grace Tuanyo, and the rest of the group sa Jeddah, mga kapatiran sa Milan, Italy, kapatid na Eric Tahores, Ana Daniel, and others who are also preaching the Word of God. Now, let's go to our discussion at ang ating pong introduction, babasahin natin muna ang Luke chapter 16, verses 9 to 13. And to save time, we would like only to read the Filipino version. Kung meron kayong English version, pwede nyo pong sundan. Lucas Kapitulo 16, 9 hanggang 13. Ito po yung mensahe ng ating Panginoon. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kung maubos na yon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay,
ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang nagbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yung pong ating pagbabasa sa ating teksto sa Lucas Kapitulo 16, talatang 9 hanggang 13. Dumako na po tayo sa ating introduction, sa ating pag-aaral na pinamagatan kong Preparing for Eternity, ang paghahanda para sa walang hanggang buhay. Many people worry about life's problems and often forget and neglect to prepare for eternity. So marami pong tao, nag-aabala sila, nag-aalala tungkol sa problema sa mundong ito at nakakalimutan nila o kaya naman isinasantabi na lamang nila ang paghahanda para sa tinatawag nating walang hanggang kinabukasan or tinatawag nating eternity, walang hanggang buhay. Well, the parable of the dishonest steward based here in Luke chapter 16 verses 1 to 8. Hindi na po natin binabasa yan sapagkat medyo mahaba, pero pwede nyo pong basahin Lucas 16, 1 hanggang 8, Luke chapter 16 verses 1 to 8. This is regarding the parable of the dishonest steward, and it is not only a lesson on being faithful and little or big things in life. So akala ng iba, Jesus Christ here is talking about being faithful and little or big things in this life. Pero kung tutuusin po, hindi lang yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Jesus Christ rather is giving an urgent message to prepare for eternity. So ang mensahe po ng Panginoon dito sa talinhaga na ito ng tinatawag nating tusong katiwala sa wikang Pilipino ay isa pong mensahe para tayo ay maghanda para sa ating kinabukasan. At yung kinabukasan po, yun yung tinatawag nating buhay na walang hanggang sa kalangitan. 4 po na parte ng ating leksyon, ng ating pag-aaralan kung paano na sinasabi ng Panginoon na tayo ay maghanda para sa walang hanggang kinabukasan natin. And of course, yun ay patungkol sa buhay na walang hanggang sa langit. Number 1, man's preoccupation with the world's goods. Ang pagiging abala ng tao sa pagkakaroon ng maraming, sabi na nating, ari-arian dito sa mundo. Pangalawa, the love of money or covetousness is idolatry. Ang sobra pong pagmamahal sa pera, ang kasakiman, ay considered po na idolatria o tinuturing na pagmamahal pa rin sa isang Diyos. Hindi yung Diyos na tunay, kundi ginagawa mong Diyos ang pera o salapi. Number 3, using the world's goods to secure our eternity. Paano natin gagamitin ang ating mga ari-arian, ang ating salapi dito sa mundo para masigurado natin ang ating kinabukasan na walang hanggan doon sa kalangitan? Number 4, faithful stewards in either small or big things. Paano tayo maging mga tapat na katiwala ng Panginoon sa maliliit at sa malalaking bagay? Of course, hindi lamang po yung patungkol sa pisikal na ari-arian dito sa mundo, kundi mga spiritual na bagay. Now, discussion na po tayo mga kaibigan at kapatid. Number 1, man's preoccupation with the world's goods. Ano ang kalimitan na ginagawa ng tao? Kalimitan, ang ginagawa ng tao ay kung paano yumaman, paano magkaroon ng maraming ari-arian, paano magkaroon ng maraming ipon sa bangko, at of course, sinasabi nilang investment, palalaguin yung pera. Whereas there's nothing wrong with working to support ourselves and our families. Wala namang masama kung tulungan natin yung ating pamilya, ating mga sarili,
para tayo ay mabuhay sa mundo. Natural po yan. Nandito tayo sa mundo, nabubuhay tayo. But oftentimes, we give more time acquiring worldly goods but forget to prepare for eternity. So kalimitan, ang nangyayari po mga kaibigan at mga kapatid, gusto natin magkaroon ng maraming ari-arian, maraming salapi, maraming ipon sa bangko, etc. etc. Subalit, nakakalimutan ng tao. Kakalimutan natin ang paghahandaan ng ating tinatawag na eternity, ang walang hanggang buhay at hindi lamang sa mundong ito, kundi sa darating na kapanahunan. Yun po ang nangyayari sa tao. Well, Jesus Christ said in the book of Luke chapter 12 verse 15 sa wikang Ingles, sabi ng Panginoon, a man's life does not consist in acquiring an abundance of his possessions. Ang buhay raw ng tao ay hindi para lamang sa pagkakaroon ng maraming ari-arian. Wala po sa pagkarami ng ari-arian ang buhay ng tao. In other words, pag tayo ay wala na sa mundong ito, sino po ang magtatamasa sa ating mga na-acquire, nakuha ng mga ari-arian dito sa mundo? Siyempre, hindi tayo. Hindi natin madadala sa kabilang buhayan. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, Lucas 12:15, a man's life does not consist in the abundance of his possession. Ano pa sabi ni Santiago? James chapter 4, verse 14 to 16, using the New King James Version. Sabi ni Santiago, you do not boast or you do not know what will happen tomorrow. Instead, you ought to say, if the Lord wills. But if you boast in your ignorance, all such kind of boasting is evil. Ano pong sinasabi ni Santiago dito? Well, mga sabi ng tao, punta kami sa lugar na yon, magninegosyo kami, magpapakayaman kami. Pero sabi ni Santiago, hindi natin alam ang kinabukasan. Sa halip ay sabihin natin, kung luluubin ng Panginoon, gagawin natin yon. But so many people, maybe kasama na yung mga Kristiyano dito, you are boasting in your arrogance. Nagmamayabang kayo, at sabi ni Santiago, ang pagmamayabang na yan ay masama, hindi mabuti. Of course. Bakit? Kasi pag magmamayabang ka, parang ang iyong tiwala ay nasa iyong sarili, wala po sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang ibig sabihin ni Santiago dito sa James chapter 4 verse 14 to 16 rather. Ano pa? Sabi pa rin Apostle John in 1 John chapter 2 verse 15 and 17, love not the world, neither the things that are in the world, but the world passes away. Bakit? Huwag natin raw mahalin ang mundo, sapagkat ano ang naririto sa mundo? Mga bagay na lumilipas lamang. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. All of this will pass away. Lahat ng bagay na yan sa mundong ito ay mawawala. Bakit? Sabi ng iba, at sinuturo ng Biblia, ang mundo po ay hindi magtatagal. In other words, the Lord will come, at sabi ng karamihan, at ayon din sa Biblia, the word God will destroy this earth, and there will be a new heaven and a new earth. Pwede natin gawing isang leksyon yan. There is another parable in the book of Luke, chapter 12, verse 20 to 21. Itong sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. May isang tao, marami siyang ani. Nang nagkaroon na siya ng sobrang ani, sabi niya, gagawa pa ako ng mas maraming bodega at ilalagay ko yung ani ko doon. Well, sabi ng Panginoon, Luke 12, 20 to 21, you are foolish. Tonight, you will die. And that is what happens when you fill your barn with self and not with God. So, hindi masama ang magpakayaman. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, kung puro kayamanan, puro pag-aari-arian ang ating iniisip. So, sabi ng Panginoon dito sa Luke 12:22, parang matuturing tanging hangal. Hindi tayo masyado nag-iisip sapagkat pwede mong punuin ang iyong bodega, subalit kung yan naman ay walang laman ng salita ng Panginoon at pagsisilbi sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, this is what happens when you fill your barn with self and not with God. So yung bodega na yan, hindi lang yung physical na bodega, kundi yung ating spiritual life,
punuin natin ang pagmamahal, pagserbisyo at paglilingkod sa Panginoon para hindi tayo sabi ng Panginoon, hangal, mamamatay ka sa gabing ito. Okay? Now, ano pa? Sabi pa rin sa Lucas 12:21, dito sa continuation ng talinhagang ito, sabi ng Panginoon, so is he who lays up treasure for himself and not rich with God. So pwede ka magpayaman, pero huwag mong kalimutang magpayaman sa salita ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sapagkat yun ay mas tatagal. A person who lays up treasure for himself and is not rich with God, sabi ng Panginoon, you might die. In other words, mawawala ka sa mundong ito, hindi ka nakapaganda sa iyong kinabukasan doon sa kabilang buhay. Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos. Now, let's go to the second subject. The love of money or covetousness is idolatry. Ang sobrang pagmamahal sa salapi, sa pera, ay isa pong uri ng idolatria. Ang ibig sabihin, parang yun na ang Diyos mo. Well, ano sabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 5? Paul said, put to death, therefore, your members which are on the earth, fornication, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Patayonin ninyo ang inyong mga pagnanasa sa mundong ito. Fornication, yung passion, evil desire, yung mga masasamang pagnasa, at dinugtungan niya, and covetousness, kasakiman. Sobrang pagmamahal sa pera, yan po, sabi ni Apostol Pablo, ay idolatria. Parang nagiging Diyos mo na yun. Dito sa Colossus chapter 3 verse 5. And then of course in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, sabi ni Apostle Paul, summarizing what he said, no idolater will inherit the eternal kingdom of God. Kung sobra kang sakim, gahaman sa pera, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corintios 6:19, yes, walang masyadong gahaman at sakim sa salapi ang makakapasok sa karera ng langit. Bakit? Kasi yun yung Diyos mo eh. Hindi mo dinodiyos yung tunay na Diyos, ang ibang Diyos mo. So, yun po ang ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 9, verse 9 to 10. Ano pa? Sabi pa rin ni Kristo, of course, binasa na natin to kanina, Matthew 6:24, inulit doon sa Lucas 16. Jesus Christ said, no man can serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve God and you cannot serve money at the same time equally. Ulitin ko po. Hindi ka pwedeng magsilbi o maglingkod sa Diyos at sa salapi nang magkasabay at ang pagmamahal mo at paglilingkod ay pareho, 100%. Imposible po yun, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Because either you will love the other and hate the other, you will love the first and hate the second. So ganun lang po. You have to choose which one to love. And of course, ang dapat mahalin, siyempre ang ating Panginoon Diyos, because God is forever and He owns everything. Whereas, anumang bagay nasa gitna ng Panginoong Diyos at sa atin, matatawag po natin yung idol natin yun. Yun ang ating Diyos. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, dito sa Matthew 6:24. Meron pong isang mayamang lalaki sa Biblia. Binabanggit sa Marcos 10:22. Ano po yung mayamang lalaki? Well, one young ruler, a rich young ruler rather, came to Christ and said, Lord, how can I inherit eternal life? O sabi naman ng Panginoon, well, you know the commandments. You do all of these things. Love your neighbor, etc. Have no other gods before me. You shall not steal, etc. So, yung 10 kautusan po yun. So, sinabi ng rich young ruler, Panginoon, nagawa ko na po lahat yan. Ano pa ang kulang sa akin? Well, nakita ng Panginoon yung puso niya. And so, Jesus Christ said to him, go out and sell your possessions and give them to the poor. And then you follow me. And of course, ano nangyari? Sobrang lungkot yung taong yun sapagkat sobrang niyang yaman at mahal niya ang mas kayamanan niya kaysa sa Panginoong Diyos.
Another example po sa book of Acts chapter 5 verse 1 to 10 ay mag-asawang Ananias at Sapphira. Ito po ay mga Kristiyano na. Karoon ng krisis sa Jerusalem at sinabi ng mga apostoles, yung may mga ari-arian, ibenta ninyo. Well, itong Ananias and Sapphira also, because they want to be generous, anong ginawa nila? Binenta nila yung kanilang ari-arian. Pero doon sa kanilang isip, may commitment sila na halaga sa Panginoon. So, nang nabenta na yung lupa, yung commitment nila sa Panginoon, kung magkano man yun, nila ba, 1 milyon, hindi nila binigay. Kinulangan po nila yon. At ang natira sa kanilang napagbintahan, yun ang binigay sa mga apostoles. Of course, hindi alam ng mga apostoles yun. Pero ang Espiritu Santo, sabi ni Apostol Pedro, you have not lied to men, but you have lied to God. And of course, yung God doon, yun yung Holy Spirit, because binanggit ni Apostol Pedro yun. So in other words, Ananias and Sapphira's love for money made them to lie against the Holy Spirit, and immediately God killed them. So anong nangyari? Sa sobra nilang pagmamahal sa kanilang pera, yung commitment nila, hindi nila tinupad, itinago nila, nagsinungaling sila sa banal na Espiritu. Ano nangyari? Sila po ay namatay. Isa't isa. Nauna muna yung lalaki at binigyan pa ng chance yung babae na magsisi. Nagsinungaling pa rin siya. So immediately, ang Panginoong Diyos po mismo ang pumatay sa mag-asawa nila dahil sa kanilang pagsisinungaling at sobrang pagmamahal sa kanilang pera. And the last example here is about the Pharisees. In Luke chapter 16, verse 14, when the Pharisees heard Jesus Christ talking about this parable of the unjust steward, kinutya si Jesus ng mga Pariseo. Chapter 6, verse 14, ganito po sinasabi, nang manig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Kaya sinabi sa kanila ng Panginoon, kayo na panggap na matuwid sa harapan ng tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon Diyos. Bakit kinondem ng Panginoon ang mga Pariseo? Well, sakim sila sa pera at nung panahon na yon, mayroon pong konsepto, idea na pag ikaw raw ay mayaman, mas mahal ka raw ng Panginoon. Maraming blessings sa iyo dahil ikaw raw ay righteous. Of course, that is not necessarily true all the time. Maring righteous ka, nabigyan ka ng biyaya ng Panginoon, but it does not mean na lahat ng taong mayaman na nabigyan ng physical na biyaya ng Panginoon, sila po ay righteous. That is not actually true. So yun po ang karamihan ng pag-iisip ng mga tao ng kapanahonan ng mga Pariseo. And of course, we know about Judas. Judas' love for money made him a thief and a betrayer of Christ. Si Judas, na apostol ni Jesus, siya po yung treasurer, ninanakawan niyo po yung koleksyon. At dahil sa sobrang niyang pagmamahal, ito po ay naghantong sa kanyang pagtatraidor. Ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo sa halagang 30 pirasong pilak, 30 pieces of silver, ayon po sa Matthew 26 verse 15. At ano po sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinthians chapter 6 verse 10, for the love of money, some people have wandered from the faith and have experienced so much pain. So sa sobrang pagmamahal sa pera o sa salapi, sabi ni Apostol Pablo, 1 Timoteo 6:10, for the love of riches, some people have wandered from the faith. Ang mga ibang tao, Kristiyano na, sila ay lumihis sa landas patungo sa tunay na pananampalataya at nakapagaranas ng napakaraming kapighatian. So that is what happened when we love money more than God. Now, letter C, or number 3, how do we use the word's goods to secure our eternity? Paano po natin gagamitin ang kayamanan dito sa lupa para masiguro natin ang ating kinabukasang walang hanggan sa kalangitan? Napakaganda pong question yan. How can we use worldly goods to secure our eternity in heaven? Well, sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 6:21, please listen to this. Lay up for yourselves treasures in heaven,
where thieves do not break in and steal. So mag-impok daw kayo ng kayamanan, tayong lahat. Mag-impok ng kayamanan sa langit, sapagkat doon ay hindi pwedeng nakawin ang ating kayamanan. Dito sa lupa, pwede pong nakawin. Pwede kang ma-hold up, pati nga yung ATM machine, kumisan, nananakaw yun. So sabi ng Panginoon sa Kristo, sa halip, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Wala namang bangko doon, paano natin gawin? Yun po yung sabi ng mga pilosopo. Well, how do we do that? Galatians 6:10, itong sabi ni Apostol Pablo, how do you put up treasures in heaven? Number 1, do good unto all men, especially to them of the household of faith. Gumawa ka ng kabutihan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kasama natin sa paniniwala at pananampalataya. Paano yung gawang mabuti? Napakarami po yan. Pwede kang magbigay ng pera, pwede kang tumulong, pero ang pinakamaganda po, pangaralan natin sila ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Galatia 6:10. Ano pa sabi ni Kristo? Well, in our parable na pinag-aral kanina, Jesus Christ commended the unjust steward because he prepared for his future on earth using filthy lucre. Ano ibig sabihin doon? Doon po sa talinhaga ng matalino o tusong katiwala, pinuri po ng amo ang tuso na katiwala because he prepared for his future on earth using filthy lucre. Siya po ay pinaghandaan niya ang kanyang kinabukasan dito sa lupa at ginamit niya yung perang ninakaw niya. Ano pong ibig sabihin? Hindi pinuri ng Panginoon dahil siya ay dishonest or foolish, but the idea of praising Him, commending Him, because He was preparing for His future here on earth. So sabi ng Panginoon, in comparison or in contrast, ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, dapat ganun din. Paghandaan natin ang ating kinabukasan sa kalangitan na ginagamit natin ng ating ari-arian, kayamanan dito sa lupa, yung hindi mo ninakaw, yung talagang pinaghirapan mong pera. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Well, God, that is why Jesus Christ said in Luke chapter 16 verse 8, the sons of men are wiser than the sons of God. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Yung mga tao sa mundo, mas matalino sila sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Bakit? Yung mga tao sa mundo, pinaghahanda nila yung kanilang kinabukasan sa lupa, kahit sila ay nagnanakaw. Pero ang mga Kristiyano, kuminsan, ay hindi pinaghahandaan ang ating kinabukasan sa kabilang buhay at ginagamit ang ating mga ari-arian sa lapi para itulong sa kapwa. At hindi lamang yun, kung hindi gamitin natin pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Timothy chapter 6, verse 18 and 19. Ito po napakagandang mga bersikulo. Let me read to you, brothers and sisters, and if you have your Bibles, please read with me in the book of 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19. Ito pong sabi ni Apostol Pablo sa mga mayayaman. Let's start with verse 17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Tingnan nyo, verse 17, 1 Timothy 6:17. So mayayaman daw sa material na bagay, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, utusan huwag magmataas, huwag biging mayabang, at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Verse 17. Verse 18. Sa halip, sabi ni Apostol Pablo, umasa sila sa Diyos na masaba ng nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So nagbibigay ang Panginoon Diyos para sa ating kasiyahan. Pero hindi lang dapat para sa atin. Tumulong tayo. Now, verse 18. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. So paano tayo nag-iimpok sa langit, mga kaibigan at mga kapatid? Kung tayo po ay nag-iimpok, gumagawa ng mabuti, nagpapakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad, generous, at matulungin sa kapwa. Yung tulong na yun, hindi lang pang pwera. Tulong sa kabuhayan, at lalong-lalo na, tulong para sila ay maging Kristiyano. Tulong para sila ay maging mga tagasunod ng Diyos, pangangaral ng Ebanghelyo ang pinakamahalaga.
Sa gayon, verse 19, makakapag-impok sila para sa mabuting foundation sa hinaharap. In other words, how do you lay up treasures in heaven? When you do good works here on earth, you are laying treasures in heaven. Of course, yung good works, hindi lamang po pera. Pangangaral ng Ebanghelyo. O yan. Sa gayon, verse 19, ulitin ko po. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang buhay na tunay na buhay, buhay na walang hanggan. So, nakita niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung paano tayo makakasiguro sa ating kinabukasan doon sa kalangitan. Last part of our lesson, brothers and sisters, faithful stewards in either small or big things. Maging tapat tayong mga katiwala sa maliit man o sa malalaking bagay. Hindi po mahalaga kung tayo man ay tapat sa maliit o sa malalaking bagay. Ang importante po ay gagamitin natin ito sa paggawa ng kabutihan. And of course, chapter 16, verse 10 sa Lucas, sabi ng Panginoon, gamitin natin ito for the glory of God. Para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hindi po tayo ay pupurihin ng tao, kundi ang Diyos ang pupurihin. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan para makita ng tao inyong mabubuting gawa at purihin nila ang Ama sa langit. So when we do good things, brothers and sisters, ang intention po natin ay hindi tayo ang pupurihin, kundi ang ating Panginoong Diyos. And what is the best thing that you can do to your brother and sisters and even sa mga taong hindi pa Kristiyano? Of course, hindi lang pera. Pwedeng pera, madaling magbigay ng pera. Pero mabuti ang ibigay natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo para sila ay maging Kristiyano. Sabi ni Apostle Peter, of course, we know that everything belongs to God, the air we breathe, the rain, the sunshine. Hebrews chapter 2, verse 10. And of course, as faithful stewards of God's grace, we have to use our gifts to serve others. Sabi ni Apostle Peter in 1 Peter 4:10. And then the last, under this category of being faithful stewards in either small or big things, sabi ni Apostle, or rather ni James, Santiago 1:27, pure religion and undefiled before God is to visit the sick, the orphans, and the widows in their affliction, and to keep oneself unspotted from this world. So, yung tunay na reliyon, kung tunay ka na Kristiyano, gusto mong maging kapuri-puri sa Panginoon at maparangalan natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, gumawa ka ng kabutihan at of course, kabutihan, bisitahin mo, tulungan mo ang mga nauulila at ang mga nabiyuda o nabalo sa kanilang kalungkutan. At of course, sabihin pa rin na huwag tayong maging makasalanan sa mundong ito, kundi maging banal. So yun po yung tunay na reliyon. Santiago 1:27. Sa ito po magtatapos mga kaibigan at mga kapatid. Marami ang nag-iisip na sa Lucas 16:10, yung ating teksto na binasa natin kanina, Lucas 16:10, marami ang nag-iisip na dito, yung sinasabi na ang pagpakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Hindi lamang po pera ang tinutukoy ng Panginoon dito. But in verses 11 to 13, He is telling us who should be the real Lord of our lives. Sino po ang dapat na maging Panginoon sa ating buhay? Being faithful means using properly anything entrusted to us by God. Ang ibig sabihin, anuman ang naibigay ng Panginoon, gamitin natin para sa Kanyang kapurihan. Ano yung tatlong bagay na yun? Our time, our talents, and our treasure. So, tatlong letra T. Time, talent, and treasure. Hindi tayo magkapareho sa talento, hindi tayo magkapareho sa treasure, pero lahat po tayo may sariling pare-parehong oras or time. 24 hours every day. Gamitin po natin yan and of course, the motivation is not because of greed or selfishness, but because of generosity, out of love and obedience to God. So gamitin natin yan para purihin ng Panginoon at para sundin ang Kanyang kautusan. Our resources are including our physical bodies,
pati katawan natin, kasama po yan. We are the temple of the Holy Spirit, 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19, and sabi pa rin Apostol Pablo sa Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, that you present your physical bodies as reasonable service and sacrifice, holy and acceptable. Sa Old Testament po, ginagamit nila mga hayop, physical na hayop. So sabi ng Panginoong Jesucristo through the Apostle Paul, we should use our physical bodies to serve people, in which is our reasonable service. And of course, kasama diyan yung ating mga ari-arian, yung ating salapi, to praise God and to honor God, to secure our eternal kingdom. And the greater good refers to our eternal impact in the lives of others for the glory of God. Ano po ang nagawa natin para sa ating mga kapatiran? Para sa ating mga kapatiran, sa ating kababayan, sa ating mga kapitbahay, sa lahat ng tao. At ang pinaka-importante po yan, ang Ebanghelyo ni Kristo para mapuri at maparalangalan natin ang ating Panginoon Diyos. Yan po ang ating mensahe sa magang ito. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, marami pong salamat sa iyong mensahe na ipinaghanda namin. At nawa, Panginoon, ito ay malaman at maintindihan ng mga tao na ang importante sa buhay na ito ay hindi lamang mabuhay sa mundong ito, kung hindi ang paghandaan namin, ang aming kinabukasan, ang aming pupuntahan dyan sa kalangitan. Kasama kayo, kasama ang mga banal, kasama ang mga. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na marating namin yan, at kung ano man ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, patawarin niyo po kami habang pinapatawad din namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Bless this station, bless the radio, bless our sponsors and supporters, bless all the listeners, the watchers, and the viewers, and everybody involved in preaching thy word and securing our future in heaven. Thank you, Lord, for thy love. We love you also, Lord. Thank you for thy Son, Jesus Christ. In his name, we ask all these things. Amen. 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 Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord of our salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.